Ang nakaraan. Nang ganap nang, tapos ang digmaan, agad nang kumilos si Ghislaine at ang mga tauhan nito para linisin ang teritoryo ng Cab-Aldi. Inutusan rin ni Ghislaine si Gillian na tapusin ang lahat ng mga leader sa Cab-Aldi na alam niyang walang pakinabang sa kanya. Pagpapatuloy, maawa na po kayo, kaya namin tulungan patatagin ang lugar na ito. Hindi ninyo po ito pwedeng gawin sa amin. Nanginginig sa takot at desperasyon ang mga tagasunod ni Conde Cab-Aldi habang nagmamakaawa, ngunit nanatiling walang kibo si Ghislaine. Ang mga matang malamig pa sa yelo ay hindi man lang kumurap. Siya at ang Fenris Knights, sanay na sa ganitong eksena. Matapos ang malawakang paglilinis sa Diggold County, tila naging karaniwan na lang sa kanila ang magpatupad ng mga brutal na utos. Parang awa ninyo na, huwag po. Isa akong marangal na tao, mga walang hiya. Bitawan ninyo ako, sabi ko, bitawan ninyo ako. Mga walang hiyang tao, buwisit kayo, wala kayong sinusunod na batas. Sigaw na galit ng mga ito dahil tunay na ang ating bida at ang pamamahala nito ay walang sinusunod na kultura, tradisyon, basta't kaanib ng kanyang kalaban ay talagang dapat burahin ng tuluyan. Sumisigaw ang mga tagasunod habang hinihila palayo. Nang makaalis ang Fenris Knights, maingat na lumapit si Belinda kay Ghislaine. Sigurado po ba kayo rito, young master? Mas malaki ang teritoryong ito kaysa Fenris. Kulang na kulang tayo sa mga tauhan para pamahalaan ito. Walang problema, kung hahayaan natin silang mabuhay, mas malaking gulo ang haharapin natin sa huli. Kung naroon si Claude at ang iba pang opisyal mula sa Fenris, tiyak na matatakot sila at pipigilan si Ghislaine. Gaya ng sinabi ni Belinda, mangangailangan ng napakaraming tao ang pagpapatakbo sa teritoryo ng Conde, at kulang na kulang sila sa ganoong kakayahan. Ngunit walang balak si Ghislaine na hayaan ang mga tagasunod ni Conde Cab-Aldi na mabuhay. Sila ay mga kasabwat ni Conde Desmond, at ang pagpapaubaya sa kanila ay magiging oportunidad lang para magtraidor. Kahit na mahirap, mas mabuting linisin na sila ng lubusan habang may pagkakataon pa. Belinda, sa ngayon, ipasamsam mo ang lahat ng ari-arian ng mga tagasunod. Si Claude na ang bahala sa iba kapag dumating siya, at siguraduhin mong alam ng mga sundalo na huwag sasaktan ng mga lokal. Masusunod po, ang mga tao sa teritoryo ni Conde Cab-Aldi ay nanginginig sa takot at pag-aalinlangan. Ang kanilang mga buhay ay nakasalalay sa kung anong uri ng pinuno ang mga bagong mananakop. Matapos magdusa sa ilalim ni Conde Cab-Aldi, natural lang na maging maingat sila. Ngunit ang kanilang mga takot ay naglaho dahil ang Fenris Occupying Forces ay tahimik na ginampanan ng kanilang mga tungkulin ng walang insidente. Ang tanging ginawa nila ay siguraduhin ang kaligtasan ng lugar, imbentaryo ang mga ari-arian ni Conde Cab-Aldi at ng kanyang mga tagasunod, at panatilihin ang kanilang posisyon. Ilang araw ang lumipas, dumating si Claude, kasama ang ilang opisyal. Hoy, Claude, narito ka na. Haha, nanalo tayo. Talagang nanalo tayo, hindi ka panipaniwala. Araw-araw siyang balisa, si Claude ay napuno ng saya nang makita si Ghislaine. Nakita ni Ghislaine ang kagalakan ni Claude at bahagyang ngumiti. Ganoon ka ba kasaya? Oo naman, nasakop natin ang isang teritoryo. At hindi lang basta-basta teritoryo, kundi pati na rin ang pinakamalaking minahan ng bakal sa Hilaga. Dati ay tutol ka rito. Alam mo naman, yun ay dahil natatakot akong matalo tayo. At nag-aalala rin ako sa mga posibleng gulo mula sa mga pamilya ng Dukado. At ngayon, hindi ka na natatakot. Sa totoo lang, natatakot pa rin ako. Pero ano pa ang magagawa natin sa nagawa na? Mag-aalala na lang ako sa problema ng bukas kapag dumating na ang bukas. Masiglang, sumagot si Claude. Ang totoo, matagal nang nakikipagdigmaan si Ghislaine sa mga pamilya ng Dukado bago pa man si Claude sumama sa kanya. Ngayon na wala ng paraan upang maibalik ang nakaraan, nagpasya si Claude na magtuon na lang sa kasiyahan ng kanilang nakuha. Malawak na lupain, yaman, at mas maraming tao. Anumang kamahalan ay matutuwa sa mga ganitong pagkuha. Tumawa si Ghislaine sa mga biro ni Claude at nagpatuloy sa pagsasalita. Kaya, naniniwala ka na ba sa aking kakayahan? Oo, naniniwala ako sa iyo. 2 labanan, 2 tagumpay, 100% success rate. Gawin mo na lang ang gusto mo, aking kamahalan, alam kong hindi ka matatalo, sabi ni Claude na talagang punong-puno ng kagalakan, dahil mas mayaman ang lugar na ito kaysa sa Fenris,
at mas malaki na lalo ang kanilang nasa sakupan ngayon. Nag-click ang dila ni Ghislaine. Sa tingin niya, parang pang-asar ang sinabi ni Claude. Ngunit dahil araw ng pagdiriwang, nagpasya siyang palampasin na lang. Sige, simulan mo na ang pagsusuri sa kalagayan ng teritoryo. Kailangan nating patatagin at simulan ang pagpapaunlad sa lalong madaling panahon, kaya bilisan mo. Dapat na nakuha na ni Belinda ang lahat ng ari-arian ni Conde Caboldi at ng kanyang mga tagasunod. Iwan mo sa akin, sisimulan ko na kaagad. Sa masigasig na tugon, agad na pinamunuan ni Claude ang mga opisyal upang simulan ang pagsusuri sa sitwasyon. Ang una nilang sinuri ay ang personal na yaman ni Conde Caboldi, at halos mahulog ang panga ni Claude. Ang ganda. Sobra. Grabe. Hindi makapaniwala na reaksyon ni Claude sa kanyang mga nasasaksihan. Ang mga gintong barya at walang katumbas na mga sining ay nakasalansan ng napakataas sa bodega kaya't umaapaw na ito. Ang kayamanan na naipon mula sa pagmonopolyo sa mga minahan ng bakal sa North ay tunay na hindi kayang isipin. Nang hindi nag-iisip, sinuksok ni Claude ang isang dakot ng gintong barya sa kanyang bulsa at bamulong sa sarili. Mamayaman na ako, hindi, teka, mayaman na tayo, mayaman na ang ating teritoryo. Ha, anong ginagawa ko? Nagulat siya, at mabilis siyang lumingon upang makita si Wendy at ang iba pang opisyal na nakatingin sa kanya ng may paghamak. Ito ay isang pagkakamali. Huwag kayong tumingin sa akin ng ganyan. Matagal akong nabuhay sa kahirapan kaya't hindi ako nakapag-isip ng maayos ngayon. Masaya lang ba, Gan-earn? Hindi naman siguro masamang magsaya diba? Sabi nito sa mga mapanghasga na mata sa paligid niya. Sa ilalim ng kanilang matalim na tingin, malungkot na ibinalik ni Claude ang mga barya sa kanilang orihinal na lugar. Magbilang tayo ng eksaktong bilang ng mga ari-ariang ito. Kung may mahuli na naglustay kahit isang barya lang, hindi ko sila patatawarin. Naiintindihan, sagot ng mga kasama ni Claude sa kanya. Ilang junior opisyal ang nagsimulang mag-imbentaryo ng yaman ni Conde Caboldi. Sinuri rin ni Claude ang mga nasamsam na ari-arian ng mga tagasunod. Wow, baliw ang mga taong ito. Ang mga nakatagong kayamanan ng mga tagasunod ay malaki rin. Gaano karaming pagsasamantala sa mga tao ng teritoryo at gaano karaming suhol ang kinailangan upang makaipon ng ganitong yaman. Hindi kaya kumuha rin ng flood control project ang mga ito. O di kaya mga contractor ang ilan sa mga ito nag-aaman. Bilang isang taong namuhay ng malinis at matuwid nang hindi tumatanggap ng isang barya ng suhol, kahit bilang isang alipin, hindi maiwasan ni Claude na makaramdam ng kaunting inggit. Ito siguro ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang pumiling mamuhay ng hindi tapat. Siguraduhin ninyong masusing suriin ang lahat dito at iulat ito. Kung gagamitin natin ang mga taong ito sa huli, kailangan nila ng matinding disiplina. Kahit na gustong iwan ni Claude ang lahat sa bilangguan, ang kasalukuyang sitwasyon ay nag-iwan sa kanila na desperado para sa mga tauhan, kahit na nangangahulugang gagamitin sila bilang mga alipin. Nang isantabi ang mapait na kaisipan na iyon, lumipat si Claude upang siyasatin ang mga bodega ng militar. Tang inumin. Aba namang, ang dami nito. Muntik nang mapamura si Claude sa kanyang nakikita ngayon. Ang umaapaw na ginto at kayamanan ay kahanga-hanga, ngunit ang mga stock ng bakal at mga iba't ibang uri ng metal na pumupuno sa hindi mabilang na mga bodega ay mas kahanga-hanga. Hindi kalabisan na tawaging ang teritoryo na ito ang pinakamalaking minahan ng bakal sa North. Kahit ang ibang mga kamahalan ay malamang na walang ideya na si Conde Caboldi ay nakapag-ipon ng ganito kalaking yaman. Sa kabila ng lahat ng mga yaman na ito, nagugutom ang mga tao dahil sa tagtuyot. Imposibleng hulaan kung ano ang mangyayari sa mundo. Si Claude, na sandaling natigilan, ay biglang tumawa, puno ng kagalakan. Isipin mo, napakaraming dekalidad na kagamitan. Hindi na kailangang magbihis ang ating mga sundalo na parang pulubi. Yaho! Tuwang-tuwa na sigaw ni Claude. May sapat na kagamitan upang ganap na bigyan ng armamento ang bawat sundalo sa teritoryo bilang heavy infantry. Matapos ang mabilis na pagsisiyasat sa iba pang mga bodega, bumalik si Claude sa kanyang pansamantalang opisina upang suriin ang mga dokumento ng pamamahala ni Conde Caboldi. Wow, mas marami pa sa inaasahan ko. Salamat sa mga advanced na pamamaraan ng pagpino sa rehiyon. Ang bilang ng mga panday at bihasang manggagawa ay mas mataas kaysa sa ibang mga teritoryo.
Mukhang kinilala rin ni Conde Caboldi ang halaga ng mga minahan ng bakal, dahil maingat niyang pinamahalaan at dinokumento ang mga manero, panday, at iba pang bihasang manggagawa. Dalhin ninyo sa akin ang iba pang mga dokumento. Habang damadami ang tumpok ng mga papeles, hindi mapigilan ni Claude na mamangha sa kanyang nakita. Kahit sa malupit na panahong ito na tagtuyot ang hilaga, ang isang teritoryo ay isang teritoryo pa rin. Kung ikukumpara sa isang maliit na barony, ang populasyon ng sakop ni Conde Caboldi ay hindi matatawaran. Habang mahalaga ang pinalawak na lupain, ang mas malaking populasyon ay isang mas malaking biyaya. Maaari itong punan ang kanilang kakulangan sa lakas paggawa at makabuluhang mapalakas ang kanilang lakas militar. Tawagin natin si Desmond at pati na ang mga pamilya ng Dukado. Magsama-sama pa silang lahat. Ang kumpiyansa ni Claude ay biglang tumaas. Sa mga idinagdag na yaman at populasyon, naging mas matapang siya. Siyempre, sa isang tunay na labanan, malamang na madurage sila bago pa man sila makalaban. Ngunit sa sandaling iyon, siya ay labis na nasasabik upang mag-alala tungkol sa mga ganoong bagay. Sa sandaling natapos niya ang pagsusuri sa sitwasyon, tumakbo si Claude ng direkta kay Ghislaine. Aking kamahalan. Ang aming kamangha-manghang kamahalan. Sisimulan ko na kaagad ang pagpapapatag sa teritoryo. Oh, mabuti. Ngayon na nasuri mo na ang lahat, ano ang tingin mo? Hindi ka panipaniwala. Sa ganito, mapapalakas natin ang pangkalahatang lakas ng teritoryo ng mas mabilis. Dahil lumawak ang lupain, maaari rin tayong magtayo ng mas maraming pasilidad. Una, plano kong pagbutihin ang mga kondisyon ng pagtatrabaho para sa mga minero at mga lokal upang mas lalo pang mapataas ang produksyon. Sige, alam mo naman kung gaano tayo palaging kulang sa oras, di ba? Bilasan mo, naiintindihan. Saan ninyo ikinulong ang mga tagasunod mula sa teritoryo na ito? Ang mga walang hiya na iyon ay nagpakabusog. Sisiguraduhin kong didisiplinahin sila ng maayos, kahit na gawin ko silang mga alipin. Bakit sila? Well, alam nila ang takbo ng teritoryo na ito ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Plano kong panatilihin sila sa ilalim ko at gamitin sila. Masyadong malaki ang lugar na ito, at ang kasalukuyang kakayahan ng pamamahala ng Fenris ay hindi kayang pamahalaan ito ng mag-isa. Oh, tama. Ang mga opisyal sa mas mababang antas ay nasa bilangguan. Dahil mukhang walang mga especially iya sa kanila, papakawalan ko sila. Gamitin mo sila kung paano mo gusto. Paano naman ang mga tagasunod na orihinal na may mahahalagang posisyon? Nandyan din ba sila? Mga tao tulad ng Chief Overseer, Treasurer, o Master of Arms? Hindi sumagot si Ghislaine. Aking kamahalan. Pag-uulit nitong tanong, dahil parang walang narinig ang ating bida. Patay na sila, miksing sagot ni Ghislaine na nagpagpag pa ng alikabok sa kanyang tagiliran. Maaaring sabihin ang mga salita sa isang paraan o sa iba pa. Namatay ba sila dahil sa mga pangyayari, o pinatay sila? Pinatay sila. Sa tapat na sagot na iyon, maingat na nagtanong si Claude, bakit? Dahil ang lahat sa kanila ay pumunta sa panig ni Desmond. Hindi nagpayaman ang mga walang hiya na iyon ng walang dahilan. Napakamot si Claude sa kanyang ulo ng matindi bago ito ibinaba. Kung nagtaksil sila kay Desmond, kung gayon ay may saysay ang pagpatay sa kanila. Ngunit ang kasalukuyang pamamahala ng Fenris ay nahihirapan na pamahalaan ang teritoryo tulad ng narito. Patay na ako, patay talaga, sabi ni Claude sa sarili na ngayon palang alam na niya ang sasapitin niyang hirap. Bamulong si Claude sa kawalan ng pag-asa. Kahit ngayon, ang trabaho ay napakalaki, at walang oras para magpahinga. Paano nila pamamahalaan ang isang napakalaking teritoryo? Ang panandaliang saya kanina ay naglaho, napalitan ng mabigat na bigat ng katotohanan. Habang gumugulong-gulong si Claude sa pagkadismaya, hindi alam kung ano ang gagawin, nagsalita si Ghislaine. Sa ngayon, mag-focus tayo sa pagharap sa mga pinakamahalagang isyu. Hindi ito ang oras para umupo at mag-alala, di ba? Naiintindihan ko. Sisimulan ko sa pamamahagi ng pagkain at pagpapatahimik sa mga tao ng lupain. Umatras si Claude na may luha sa kanyang mga mata. Bagaman hindi ito bagay na sasabihin ng isang pumatay sa mga tagasunod, hindi mali ang mga salita ng kamahalan. Sa kawalan ng oras na sasayangin, ang pag-upo at pag-aalala ay hindi makakalutas ng anuman.
Sa ngayon, maaari lang silang magtrabaho ng buong puso. Nang puntahan ni Claude ang mga minahan, ito'y nabigla sa kanyang nakita, wow, grabe. Isang malaking problema ito. Paano ba sila pinamahalaan? Tanong ni Claude sa sarili. Nag-click ang dila ni Claude habang tinitingnan ang mga payat na Monero sa harap niya. Habang ang bodega ay nakasalansan ng yaman, ang mga tao ng county ay nasa bingit ng kamatayan. Ang mga Monero ay nakatingin kay Claude na may halo-halong takot at galit. Mas tiyak, tinitingnan nila ang mga kariton sa likuran niya. Pagkain yan. Ninanakaw ba iyan sa ibang lugar? Wala na kaming natitira pang pagkain para kunin ninyo. Sabi ng mga Monero na talagang wala ng kalakas-lakas kahit magsalita. Ang mga Monero, sa kabilang banda, ay mas mahusay na tretuhin kaysa sa iba pang mga residente ng teritoryo. Matapos ang lahat, ang mga Monero na nagmimina ng bakal ay ang gulugod na sumusuporta sa kasaganaan ng lupain. Ngunit nang dumating ang tagtuyot at sumiklab ang digmaan, ang mga supply na ipinadala sa kanila ay pinutol. Ang kaunting mayroon sila ay kinuha rin ng hukbo. Mga walang hiya, kung hindi lang kayo sumalakay. Mga maruruming mananakop, bagaman maingat na lumingon ang mga Monero, lihim silang nagngingit-ngit. Karaniwan, natural lang na isumpa si Conde Caboldi, ang tiwaling kamahalan ng lupain. Ganoon ang kanilang pamumuhay hanggang ngayon. Ngunit lalo pang pinalala ng mga mananakop ang sitwasyon, kaya natural na tumubo ang galit. Hindi man lang sila ng ahas na umasa na ipapamahagi ang pagkain sa kanila. Napakatindi ng tagtuyot na alam ng lahat na maging ang mga marangal ay nahihirapan. Sa kanilang pananaw, natural lang na ipagpalagay na ang sumasalakay na hukbo ay umiikot lang sa teritoryo, kinukuha ang kaunting natitira. Tumawa si Claude habang inoobserbahan ang reaksyon ng mga Monero. Hay, ganito talaga sa simula. Kahit ang mga tao sa Fenris Estate ay nagpakita ng parehong walang kapangyarihang mga ekspresyon at mga tingin na puno ng galit sa simula. Para sa mga taong inaapi ng isang malupit na kamahalan, ang mga ganoong reaksyon ay hindi maiiwasan. Sa pagbasag sa awkward na katahimikan, sumenya si Claude sa mga sundalo na nakatayo sa likuran niya. Simulan ninyo na ang pamamahagi ng pagkain. Siguraduhin na bigyan sila ng marami. Oh, at sa daan, halos walang karne. Napakahirap na makakuha niya nitong mga araw na ito. Ang mga Monero, na tumatanggap ng mga sako na puno ng harina at kaunting probisyon, ay nakatingin sa kawalan. Nagbibigay ng pagkain sa panahon ng ganito kahirap na oras. Hindi ba't normal na sila ang kumukuha ng lahat? Nang manatiling tahimik at natigilan ang mga Monero, ngumiti si Claude ng may panlilinlang. Ano, hindi ba sapat? Hoy, bigyan sila ng isa pang sako bawat isa. Ipamahagi lang ng sagana. Kung itatago natin ang lahat, mabubulok lang. Ha! Sa mga salita ni Claude, biglang nahulog ang hininga ng mga Monero sa pagkagulat. Ang pagtanggap ng ganito kodemi ay parang panaginip na, ngunit ngayon ay sinasabihan silang makakakuha pa sila. Hindi sila makapaniwala. Gayunpaman, nang lumapit ang mga sundalo at nagbigay ng karagdagang sako ng harina sa bawat Monero, agad na lumuhad ang mga Monero sa lupa sa pasasalamat. Salamat! Maraming salamat po. Ang taos-pusong pasasalamat ay sumabog mula sa lahat ng dako at napuno ng mga luha ang kanilang mga mata, dala ng pinaghalong kalungkutan sa kanilang kalagayan at kasiyahan dahil ligtas na sila ngayon. Nag-click ang dila ni Claude habang pinapanood sila. Gaano ba kalupit ang pagpapatrabaho ni Conde Caboldi sa mga taong ito upang sila ay kumilos ngayon na hindi naiiba sa mga alipin? Naku naman talaga. Kahit saan na lang talaga ay matindi ang corruption. Hindi nakakagulat na sinasabi ng mga tao na ang mga marangal sa North ay walang awa. At kung iisipin, si Conde Ferdium ay talagang kahanga-hanga. Sa kabila ng paghihirap, hindi niya kailanman sinamantala ang kanyang mga tao. Siyempre, hindi malamang na sinadyang gawing alipin ni Conde Caboldi ang mga taong ito. Pagkatapos ng lahat, kakailanganin niya sila upang magbayad ng buwis. Sa halip, malamang na gumamit siya ng mga sundalo upang patuloy na pilitin at sugpuin sila. Ang pagtulak sa mga tao sa ganitong kahabag-habag na kalagayan. Malinaw na ang taong iyon ay hindi lang malupit, siya ay napakalupit na buwaya. Mula ngayon, ang lugar na ito ay magiging malaki ang pagkakaiba sa ilalim ng pamumuno ng bagong kamahalan. Ang kailangan lang ninyong gawin ay magpatuloy sa pagtatrabaho ng husto sa ginagawa ninyo.
Babayaran kayo ng patas, kaya hindi ninyo kailangang mag-alala tungkol doon. Kahit sa katiyakan ni Claude, nag-aatubili ang mga Monero na magpakita ng anumang palatandaan ng pagtitiwala. Sa halip, mahigpit silang kumapit sa kanilang mga sako ng pagkain, maingat na lumingon sa paligid. Ang katotohanan na natatakot silang magnakaw ang iba ng kanilang pagkain ay patunay kung gaano kalubha ang pagkasira ng kanilang tiwala at kagandahang loob. Si Claude, na nakakita na ng maraming tao sa mga katulad na sitwasyon, ay kumunat ang noo at nagbigay ng isang matinding babala. Ang sinumang mahuling humahawak sa pagkain ng ibang tao ay ipapatay kaagad. Huwag na huwag ninyong kalilimutan iyan. Sa mga sitwasyong tulad nito, walang silbi ang pagiging maluwag. Ang pagpaparusa sa mga nagkasala ng malupit at pagiging halimbawa ay kadalasang mas epektibo. Sa nakakakilabot na babala ni Claude, yumuko ang mga Monero. Tandaan po namin iyan. Hindi sila mga taong nawalan ng utak o pag-iisip. Alam nila na hindi dapat galitin ang sumasakop na puwersa na kumontrol sa teritoryo. Kung pilitin sila ng kagutuman, maaari silang magnakaw mula sa iba, ngunit sa busog na tiyan, sila ay kikilos ng maayos, kahit sa ngayon. Ang mga katulad na eksena ay naganap sa buong lupain. Si Claude at ang iba pang mga administrador ay bumisita kahit sa pinakamaliit na mga nayon upang mamahaji ng pagkain. Ang mga reaksyon ng mga residente ng lupain ay hindi naiiba sa mga Monero. Sa sobrang tindi ng tagtuyot, hindi sila makapaniwala na ang pamamahagi ng pagkain ay magpapatuloy ng matagal. Mas matagal ang kakailanganin nito. Bagaman pinakalma ng pamamahagi ng pagkain ang agarang gulo, hindi ito sapat upang lubusang alisin ang malalim na pagkabalisa. Kahit sa Fenris, tumagal ng ilang buwan matapos ang isang matagumpay na ani at regular na pamamahagi ng pagkain bago nagsimulang magtiwala ang mga tao sa kanilang bagong pamumuno. Upang mapag-isa ang buong lupain at ihanda sila na tumayo laban sa isang malakas na kaaway, ang tuloy-tuloy na suporta at pagbuo ng tiwala sa bagong kamahalan ay ang tanging mga pagpipilian. Matapos matanggap ang ulat ni Claude, tumango si Ghislaine bilang pagsang-ayon. Kung iisipin na namuhay lang sila sa pagsasamantala, natural lang na maging malapit ang kanilang loob. Kapag nakita nilang mayroong sapat na pagkain at nagsimulang bumuti ang kanilang mga buhay, magbabago sila, tulad ng mga tao sa Fenris. Oo, ang prosesong ito ay hindi maiiwasan na maglaan ng oras, kaya't magpapatuloy tayong magbigay ng tuloy-tuloy na suporta. Mabuti, kung gayon, lumipat na tayo sa susunod na gawain. Pagkatapos ng lahat, nakakuha tayo ng parehong yaman at mas malaking populasyon, di ba? Oo naman, doon dapat tayo magsimula, di ba? Sa tanong ni Claude, tumango si Ghislaine. Siyempre, doon tayo magsisimula. Ang Caboldi County ay mayroong mas marami kaysa sa karamihan ng iba pang mga lugar, ngunit kahit iyon ay hindi magiging sapat. Kailangan nating dagdagan ang produksyon ng ilang beses. Ang mga pamayanan, lupang pang-agrikultura, at mga pampublikong pasilidad ay kailangang itayo ng unti-unti sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, matapos kontrolin ang lupain, isang mas mahalagang gawain ang nagpakita ng sarili, isang mas mahalaga kaysa sa pagtatayo ng mga pangunahing pasilidad na iyon. Ito ay ang pagtatayo ng malakihang pasilidad sa pagtunaw ng bakal at mga pandayan na may kakayahang gumawa ng mga sandata at kagamitang bakal ng maramihan. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat!